Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Biyernes. North Korea nagpaabot ng mensahe para sa Russian National Day. Nagpaabot ng buong pagsuporta si North Korean leader Kim Jong-un kay Russian President Vladimir Putin para sa National Day ng Russia ngayong araw, June 12. Ayon sa ulat, nangako ang North Korean leader na palaging sasamahan ng Russia habang patuloy na lumalalim ang kanilang alyansa sa gitna ng pagpapadala ng North Korea ng libo-libong sundalo sa Ukraine. Itinanggi naman ng dalawang bansa ang akusasyon ng US at South Korea na nagpapadala rin ang Pyongyang ng mga armas at missiles para sa gera. PBBM pinangunahan ng selebrasyon sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng flag raising ceremony at pag-awit ng national anthem na ginanap sa Luneta Park, Manila, umaga nitong Biyernes. Nag-iwan ng mensahe ang Pangulo para sa sambayan ng Pilipino sa kalagitnaan ng pagdiriwang. Nanawagan din ng Pangulo na mas piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa mga interes. Dagdag nito, sa pananatiling tapat sa mga adhikain, magkakaroon ng mas maunlad na henerasyon. Nagbubulgar, Jenny Albason. Defense Secretary Gibo Teodoro at pamilya ban sa China. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Miguel Bana. Nag-anunsyo ang Foreign Affairs Ministry ng China nitong Huwebes na pinagbabawalan nila ang Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. na makapasok sa kanilang bansa, kabilang na rin dito ang pakikipagtransaksyon at kooperasyon sa mga organisasyon o individual ng nasabing bansa. Kabilang din sa pinatawan ng sanksyon ng asawa at anak ng Defense Secretary. Ipinagbabawal ang mga ito na makapasok sa Chinese mainland, kabilang na rin ang Hong Kong at Macau. Ito ay matapos mag-iwan ni Teodoro ng mga umano'y irresponsableng remarks laban sa China. Giit pa ng bansa, sinisira nito ang totoong intensyon ng China pati na rin ang relasyon nila sa Pilipinas. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Attorney Lorna Capuna naniniwala magtatagumpay ang impeachment case laban kay VP Sara. Para sa Boses ng Katotohanan, narito muli si Miguel Banaag. Sa isinagawang press conference ng House of Representatives itong Huwebes, nagbigay ng komento si Attorney Lorna Capuna patungkol sa impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. This is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. Dagdag ni Attorney Kapunan, marami silang nakahandang ebidensya laban sa bise na isa sa magiging hakbang upang matagumpay ang kamera laban kay Duterte. Dagdag nito, maaaring mauwi sa conviction ng kaharapin ng bise. The coming days will be difficult. You in media know that there is a lot of fake news, that there is a lot of AIs going on, that there is a lot of falsehood going on. And I'm so happy that you are all here because we are all seekers of truth. There will be those who will distort the truth, especially those who have pledged alliance to the Vice President. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Former Governor Chavit Singson nagpaliwanag sa pagka-aresto sa kasong cyber libel. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Inaresto ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson sa Quezon City Police District nitong Huwebes dahil sa kasong cyber libel. Nagbigay naman ng komento si Singson kaugnay sa kanyang pagkaka-aresto. Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas ang mga detalye ng korupsyon, ang mga nagsasalita tungkol dito ay siyang pinatatahimik at sinasampahan ng kaso? Sa halip na ipaliwanag kung saan napunta ang bilyong-bilyong piso ng taong bayan, mas inuuna pang habulin ang mga kritiko upang ilihis ang atensyon ng publiko, ani ni Singson. Sa huli, nakapagpiyansa naman si Singson at pansamantalang munang pinalaya ng mga otoridad mula sa kasong kinakaharap nito. Nagbubulgar, Brian Kitson. At ngayon naman, balikan nating muli si Miguel para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng isyu na kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Miguel Banaag. Samahan niyo akong alamin ang boses ng bayan patungkol sa nahaharap na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sana kung totoo ang mga accusation base sa mga ebidensya, dapat ay ipakita sa taong bayan na talagang may hostesya at dapat managot ang mga dapat managot. Mas maganda kasi yon since yun nga na mapapalis na si Vice President Sara Duterte, which is good
Kasi nung term niya po, makikita po natin, lagi siyang nag-out of town. Mas okay na po ganun, kasama na tatay niya. Sana makulong na kayo. O siguro, kasi madami naman ako ang ebidensya yung Kongreso eh. Baka yung pinagbabasihan niya. Doon niya nakita na mayroong ebidensya talaga. At yan ang boses ng bayan para sa araw na ito. Ako si Miguel Banaag, nagbubulgar. BTS maglalabas ng music video para sa kanilang kanta na Merry Go Round. Nakatakda ang Korean boy band group na BTS na mag-release ng music video sa Spotify para sa kanilang kanta na Merry Go Round sa darating na June 19, 2026. Ayon sa Spotify, ang kantang ito ay isang visual representation patungkol sa walang katapusang cycle ng buhay ng isang tao. Ang Merry Go Round ay isang kanta mula sa latest track album ng BTS na Arirang, na inilunsad kasabay ng collaboration sa Spotify. Pagkakahawig ng aktres na si Max Collin at beauty queen Vanessa Pulgarin, pinag-usapan. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Naging tampok sa social media ang pagkikita ni nakapuso actress Max Collins at MJI All-Stars First Edition winner Vanessa Fulgarin dahil sa kanilang magkahawig na muka. Ibinahagi ni Max sa kanyang Instagram account ang mga larawan at video ng kanilang banding nitong Webes, June 11. Nasa Pilipinas ang Colombian beauty queen para dumalo sa Reina Filipinas Grand Media Conference sa Pasay kung saan sinabi nitong isang karangalan na maging kahawig ang aktres. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alas Pilipinas, laglag na sa classification round ng 2026 ABC Women's Volleyball Cup. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Bigo ang Alas Pilipinas na makasungkit na medalya sa 2026 ABC Women's Volleyball Cup matapos silang dominahin ng Chinese Taipei sa loob lamang ng 3 straight sets kagabi sa score na 25-16, 25-14 at 25-10. Nahirapan sa opensa ang Nationals kung saan pinangunahan lamang ni Alyssa Solomon ang koponan sa pambihirang 6 na puntos. Dahil sa pagkatalo, laglag na sa classification round ang Pilipinas na may 2-3 record habang pasok naman sa semifinals ang Chinese Taipei. Susubukan naman makabawi ng koponan para sa world rankings. Ito si Janelle Belmonte, nagbubulgar. Mukhang handang-handa na yung uusig sa trial ni VP Sara kasi sabi nga ni Atty. Kapunan, marami silang inihandang ebidensya at sinabi niya na confident siya na may impeach. Oo, si maraming VP Sara. ebidensya. Oo. Sa atin naman para sa tao lang naman. Yung kumbaga, kung halimbawa man, ma-serve kay VP Sara, yung kung may kasalanan siya, Makatulan siya. makatulan. And kung halimbawa hindi, lalabas din naman yun. Na malinis yung pangalan niya. Oo, sana ganun ang mangyayari, di ba? Tsaka more than anything din kasi, sana matapos na to kasi dito nagmumula yung yung gulo. Yes. Di ba? Like katulad sa Senate, Oo. di ba sabi nila, kaya nagkaroon ng dalawang Senate Oo. because merong pro Duterte, Correct. pro Marcos. Oo, na-divide sila. Na-divide sila. Siyempre, especially ngayong araw ng kalayaan, Yes. kailangan tuldukan na natin yung mga pamumulitika. Kasi siyempre, ang naghihirap yung taong bayan. Yes, and syempre, kagaya ngayon, it's June 12, kailangan natin maramdaman na nasa Pilipinas talaga tayo at talagang mga Pilipino ang namumuno, hindi kung sino-sino lamang. Diba? Yun ang maganda. Sayang yung mga pinaglaban ng ating mga bayani. Yung kasaysayan natin, mawawala lang, di ba? O, binabati natin ang lahat ng mga nanonood sa atin ngayon ng isang Mga kabulgar, Oo. na maligayang araw ng kalayaan. Yes, ayan. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong tumutok at bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Don Cedaño. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.